So, may narinig tayong chika na si Ma'am Shikels ay fixer ng visa. Siyempre, abogada, no? Alam naman niya ang gagawin. So, hindi natin alam, maybe kung sino man yung nagpapaasikaso ng visa ay kunwari employed sa kanya. So, may stronghold. Parang ganun kasi yung rule, di ba, sa Pilipinas. Para ma-approve yung visa mo, lalo na US, napakahigpit. Dapat may stronghold ang Philippine government sa nag-a-apply ng visa. Ibig sabihin, hindi ka magti-TNT. And kung yung lumapit kay Ma'am Shi para maasikaso ang visa ay employed sa kanya eme-eme, kunyari employee niya, di ba? So, okay. Kilalang personalidad to sa Pilipinas itong si Ma'am Shikels. Asawa ito ni Muning Bongbongenget ever, di ba? Siya hindi to magti-TNT at mahihiya naman to sa kanyang employer na si Ma'am Shikels. Parang gano'n yun, di ba? So long as may mga papers ka, including yung mga income tax returns, yung certificate of employment, at kung ano-ano pang mga, di ba, mga papers na isasubmit mo, and nakita ng embassy, I think embassy yata ang umiintindi niya, nakita ng embassy na okay, hindi naman ito magti-TNT kasi employed, ganyan, kaya niya yung travel, inallow siya ng company na mag-travel, then go, approve ang visa. Diba? Tapos syempre palakasan system, diba? Ganoon. So, ako lang naman ang jowawawa ni Muning ng Carne Norte. Ganun yung gano'n. So, may nakita akong article, share ko sa inyo mga ate at kuya. Ang nakakalungkot dito, kung hindi nyo napanood yung topic na ito, hanapin nyo na lang yung maiksing version ng ating live, diba? At nasa live din natin ito sa panimulang part. So, nakakalungkot dito, ang tinutukoy nilang tao na mukhang nananamasa na ngayon ay na-meet ko in person at sa tingin ko yung mabait na tao. Baka ito yung typical na example na nilamon ng sistema. Kasi pangit talaga ang sistema sa Pilipinas. Ang ating constitution, ang saligang batas natin at kung ano-ano pa mga batas sa Pilipinas ay dinesign para mamayagpag ang mga korakot at ang mayayaman sa Pilipinas. At hindi priority, unfortunately, ng Pangulo natin na baguhin ang sistema. Kaya tuloy-tuloy, ang daing nilalamong sistema. Tingnan nyo, kahit na gusto natin may death penalty na, hindi lang sa mga heinous crimes, kundi pati sa korupsyon, pandarambong, ayaw i-push ng mga politiko kasi sila mismo masasagasaan. Ayaw baguhin ang presidential system, ayaw mag-transition sa federal form of government kasi kapag may federalism, magpapaligsahan ng galing ang ating mga, 'di ba, mga politiko or public servants. Magpapaligsahan ng galing. Kung ikaw ay inutil at hindi mo kaya yung utak ng ibang politiko, ligwak ka sa banga under a federal form of government. Kaya gusto nila presidential system, 'di ba? Ang power ay nakasentro lang sa iisang tao at sa iisang empire, which is Manila. Kaya Manila lang ang umaasenso unless magkumahog at magpumilit umasenso ang mga malalayong probinsya, just like Cebu, Davao, Iloilo, etc. etc. So eto nga po, sino itong nilamon ng sistema? May papasabugin ako etong isang designer na super inangat at pinagtanggol namin. Meron nga akong hoodie ng designer na ito. And nanonood to sa ating channel. Kaya nalulungkot ako and nag-aalangan din akong batikusin siya kasi when I met him, sabi niya nanonood siya ng vlog ko. Siguro dahil yung oras ko ay yung oras ng live ko ay sakto sa mga mahilig magpuyat sa Pilipinas. Di ba? But let's talk about it. Hindi naman sa binabatikos ko sa kanya, pero yun nga po, kay kapatid, kaibigan, na designer, nakakalungkot na nilamon ka ng sistema. Pero at least nakikinabang ka, mukhang asenso buhay mo eh. In fact, nakakapagregalo ka na daw ngayon ng Rolex. Kilala niya? Okay. So,
super inangat at pinagtanggol namin, yun pala ginamit lang kami para makadikit siya. Akla ka, siniraan mo pa si Joe. I think it pertains to Joe Smith, di ba? Siniraan mo pa si Joe sa amin, yun pala may hidden agenda ka. Ang dami po kasing, si Joe na to nasa ibang bansa na. Ang nakalungkot, tao to ng headquarters ni PBBM eh. Isa rin sa mga niligwak at ang daing binatong issue kay Joe. Ang puro pangit. Hello Joe, baka nakakapanood ka ng vlog ko. Ang daming mga paninira talaga. Narinig ko yung iba at hindi maganda. Kaya ang ginawa ni Joe, hindi na lang siya umasa na since tao siya ng headquarters ni Papshi ay baka ma-appoint siya. Ang alam ko nagtitake to ng law na course eh. So umalis na lang, nag-abroad na lang. And maganda naman yung trabaho niya abroad eh. Also, hindi pa toxic yung buhay niya kasi toxic naman talaga sa politics eh. At ayaw mo makipagkita sa akin kasi baka bigla kang patalsikin ni Onanay. Kilala ko yung Onanay, medyo malaki ang tiyan nito, di ba? Na mahaba yung mga kamot, ganyan. Payat ang mga kamot pero dakog boy on. Parang ganyan si Onanay, no? Samantalang nung election, nagluto ka pa ng dinner. In-invite mo ko. At tuwang-tuwa ka lagi pag may picture tayo na pinapost ko. Shoota ka! Balita ko, nabili mo na daw yung building. Nakatabi ng shop mo. Ito po yata yan. Parang powder blue na building or yeah, light off blue, whatever. Nabili? Oh my God! 1 year pa lang sa pwesto ang dinidikitan ng designer. Nakabili na ng building? Ay talaga nga naman kapag ever loyal ka nga naman ay talagang mananamasa ka. Huwag na natin sisihin. Nabili mo na raw yung building na katabi ng shop mo at may bago kang Brazo de Mercedes-Benz. Cake na kotse pa, di ba? Nako, ayun, Brazo de Mercedes-Benz na kotse. Pati yung puno, sana binili mo na rin. Ba't may puno ba sa tabi ng building? Ato puno ng talisay? Okay. Bilhin mo na para fresh ang hangin. Friend na designer, kaibigang designer. Yung sa DPWH. Ito ba yung katas ng project na nakuha mo sa palasyo? Yung sa DPWH, tapos pabalik-balik lang ng New York, ha? So, kapatid na Aver. Kapatid na Aver. Talagang parehong-pareho ang lifestyle nyo ngayon ni Taning. Kilala mo naman si Taning, di ba? Kapatid na Aver. Okay lang sa amin ni Palangga, Ellie at Joe na naging bongga ang buhay. Pero wag mo kami siraan. Hindot, kaya ka namin iangat, kaya ka din namin ibagsak. Sabi, lingon-lingon din, pag may time gigil mo ko, tinatraidor daw sila. Kaya naman nakapagregalo ka ng Rolex kay Charige. Inamin naman yata ito ng designer na si Aver. Sa totoo lang natuwa ako nung nakapasok ka na kay Onanay. Pero nung napansin ko na deadma ka na at may mga nakarating sa akin na kwento, di ba minessage kita, gusto mo post ko pa dito, message ko sa'yo, baka gusto niya i-screenshot. May nalalaman ka pang see you soon mother, ayaw mo naman pala akong makita, Aber, sabi ni Pebbles. Now, paano ba daw nakilala ni Miss Maharlika, ni na Pebbles, at kung sino-sino pa si Aver na designer? Na-meet ko po to in person, may picture kami. Teka lang bago ko ikwento yan. Aver, how you doing, darling? Balita ko madami ka lang nakubrang impacto ka, darling. Dati basang sisiw ka lang, darling. Okay. Yan, kwento natin. Teka lang, dyan na muna, dyan. Nakilala yata ni Miss Maharlika si Aver na ang kanyang apelyido ay parang yung maliit na currency natin. Bakod ba yun? Bakod. Ang bakod kasi sa amin is 5. Inabot nyo ba yung 5? 5 duling. Bakod yung kanyang, parang bakod yung apelyido ni kapatid. Si Aver Bakod. Ganon. So, parang ano daw yan, nag-post daw siya ng picture ni Madam Imelda.
And then kinuyog siya ng mga pinklawan. Kinancel culture siya ng mga pinklawang designers. Kasi parang natanong yata siya kung sino yung kanyang idolo when it comes to Philippine fashion. And inamin niya yung, 'di ba, yung totoo na si Madam Imelda, yung totoo naman isa sa magandang manamit na unang ginang at saka na public figure si Madam Imelda. So, dahil doon, kinuyog siya kasi nga Marcos supporters. Yun naman ang dinanas natin or naming mga Marcos supporters and loyalists sa kamay ng mga pinklawan panahon ng kampanyahan. Naawa si Miss Maharlika, kaya doon ko unang narinig nga kay Miss Maharlika na may designer na ganon. May nagregalo pa sa akin na OFW, ibinili niya ako ng jacket from Abel. So, thank you pa rin kahit na hindi na siya mawin yan ngayon. Hindi na yun siya mawin yan. Kasi syempre, kaya naman niya ako niregaluhan ng jacket from Aver. Dahil nga BBM supporter ako dati, di ba? So, may BBM pa nga na logo yung aking jacket. Maganda yung material, hindi ganun kainit sa katawan. Hindi makate. Maganda yung tahe, malinis. So, ang mga designs ni Aver ay simple lang naman. Hindi avant-garde, hindi high fashion. Simple, payak. Yung tipong mga pang-uniforme nga, pang-opisina, ganyan. Yung hindi yung mga, sabi mo, mga matataas yung shoulders, malalalim yung neckline, mga ganon, or mga, simple pero elegante. So, hindi ka mababatikos na baduy, hindi ka mababatikos na OA ang damit mo kapag design niya yung suot mo. Ngayon, ang sabi ni Miss Marlica, inintroduce nga daw niya yun sa kanyang mga followers, dumami daw, at saka inamin ni Averia nung nagpangipangita kami sa Okada, lumakas yung sales niya dahil kay Miss Marlica. Dumami yung orders. So, yun. Pero ang narinig ko po, ang pa-design kay Aver ay umabot ng 100K, 200K. May mga kilala akong designers, local designers po, hindi talaga sila kilala as nationwide. Sa lugar lang namin, ang pa-design sa kanila ay pumapatak ng 50K. So, reasonable price, di ba? Kung gusto mo paggawa ng gown, 50,000, ganun. Baka mahal na ngayon. Kapag wedding gown, baka 100K na rin yung singil ng ibang mga kakilala kong designers locally. Pero kapag national designer ka or kilala ka sa buong Pilipinas, most probably mahal kang maningil. Yung iba baka millions na. Ngayon, kung nakaraket si designer na Aver sa gobyerno, most probably mahal yan. Sa uniform nga daw ng DSWD ba yun? Saan ba yan? DSWD? DPWH, so Department of Public Works and Highways. Baka mamaya may tagaan ng presyo eh. Well, ito ko lang, speculation ko lang. Halimbawa, ang isang uniforme ng nag-oopisina sa DPWH, ang singil ni Aver ay halimbawa lang 40,000. 40K ang kontrata niya. Ngayon kung marami, baka ibaba niya na hanggang 30,000. Pantaas at pambaba. Halimbawa lang ha. Ngayon, baka yung kausap niya sa gobyerno ay, ano ka ba? Huwag kang maningil ng 30,000 ng pakyawan. Uniform ng lahat ng taga DPWH pagawa sa kanya. Ang laki ng DPWH siya, mga engineer ang nandyan, di ba? So, baka nationwide, baka libong empleyado yan eh. Ka ba, maniningil ka ng 30,000? Doblehin mo, 60,000. Oh, pero ang ilagay mo sa resibo, 100K. Amin ang 40K, malinis na sa'yo ang 60,000. O kaya 50-50 tayo. 'Di ba? Huwag ka maningil ng 30,000 per uniform set. 100K na agad. Kasi kilalang designer ka naman. 50-50 tayo, 50K sa'yo, o lumaki pa, 'di ba? Baka may mga ganyang usapin. O 50K na, may 50, sabi niya, teka muna. Ang gagawin ko lang ay isusulat ko sa resibo 100K. Ito ay halimbawa lang, baka mas maliit pa, no? Isusulat ko sa resibo 100K, mapupunta sa akin 50K, not bad. Kasi yung unang presyo ko 30K eh. Magiging 50K pa nga yung 30K ko. Di sige na, push na. Baka ganun yung nangyayari. Kasi ang bilis daw yumaman. Nakabili ng Mercedes-Benz, nakapagregalo ng Rolex, pabalik-balik sa Anemika, pati ka mag-anak, biyabit sa Anemika. So, nanamasa. Ako na po nagsasabi sa inyo, mabait yan siya.
Makinis, maputi yan, chinito. Masayahin. Parang nga silang magkapatid ni Miss Maharlika eh. Kung magharutan ang mga yan, ako na magsasabi sa inyo. Kung magharutan ang mga yan, nagdadakmaan. Ay, nakabukol! Baka mamaya, gamitin niyang paninira kay Miss Maharlika yan eh. Ay kasi, lalaki naman yan siya eh, no? Pero baklang bakla. Kulot ang buhok. Kung magharutan sila ni Miss Maharlika kahit may mga karap na ibang tao pa, walang pakialam. Kasi naging close nga sila. Kaya lang, baka nilamon na ng sistema. Kahit gaano kabait ang tao, di ba? Money talks so loud. Money talks and it talks so loud. Di ba? Lalamunin ka talaga ng sistema. Tumahimik ka at yayaman ka. Pumili ka. Di ba? Tatahimik ka pero yayaman ka, o dadaldal ka pero degamonized ka. Super dikit kasi yan talaga si designer kay Jubaying Palaka ever. Kasi, 'di ba, katulad nung isang designer na si Michael Leyva, pag naging designer ka ng prominenteng babae, sorry, designer lang naman ako ni Reyna Bangus. Ano yan, dagdag credentials sa'yo yan, di ba? Dagdag pogi points sa'yo as designer. Kasi, yan pala yung nagde-design ng gown ni, ni babaitang powerful. So, yun lang naman yung goal yata yun lang yung goal ni designer, nitong si Aver, ang mabihisan ang kilalang babae. Siguro baka isa rin sa dream niya, mabihisan din si Madam Imelda. Why not, di ba? Bilang idolo niya eh. So, karangalan sa kanya yun. Kahit nga ibigay niya ng libre, ipagbihisa niya ng libre, okay lang sa kanya. Because that was his dream. Idol niya si Madam Imelda. Ngayon, sino ang pumalit ngayon? Sino ang ka-level ni Madam Imelda ngayon? And mas mataas pa nga kung tutuusin. Kahit na maliit lang siya. 'Di ba? So baka yung dream lang talaga ni designer is makapagpabihis ng mga kilalang tao sa lipunan. At maging malapit sa kanila. Hindi niya sukat akalain siguro na package deal ito, mga ate at kuya. 'Di ba? Pero syempre, kung magiging, sabi ko nga sa inyo, kung magiging mapanganib naman yung mag-achuchuchu ka, ano na lang, sunod ka na lang sa agos. Sumunod ka sa agos, hindi ka papapahamak, papunta ka pa sa pagyaman. Kalungkot, no? So, paano gagawin natin dito? Mabait yung tao, kaya lang, well, sabi ni Miss Pebbles, naninira daw. Mapanira daw si Akla, magaling magchika. Syempre, baka pinipressure yung kanyang loyalty nung babaeng Palaka. Ano ang mga nalaman mo? Ano ang mga ganon? So, chuchu naman si Akla. Kalungkot, no? Talagang lalamunin ka ng sistema. What do you think? I-comment nyo po sa comment section kung magpapalamon kayo sa sistema o hindi. At mag-like and subscribe din po kayo.